Pilipinas, ang oras po, 6:38. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco, at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanieras at kami po inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang Biyernes, maulang Biyernes ng gabi po sa inyong lahat. Kanina napakainit nung tanghali, tapos biglang ngayon ulan. May kulog at kidlat sa dakong hapon na gabi. Ingat po sa mga pauwi pa lamang ha, at asahan na syempre kapag ganito ay matindi ang buhol-buhol, no, sa daloy ng trapiko. Kaya ingat-ingat po tayo at sana po ay meron kayong mga pananggalang sa ulan. Kayo mga nakatanggap dyan ng DZRH na payong, gamit na gamit, Attorney Cam, no? Hindi sasapat yung sombrero lang dahil napakalakas ng ulan ngayon. Ingat po kayo ha, pero para po doon sa mga hindi pa nakakaalis ng bahay, wag kalilimutan ang inyong mga pananggalang sa ulan. At meron po tayong both. Actually, unahin ko muna ito, Attorney Cam, dahil ilang bangko pa sa Pilipinas ang apektado ng global IT outage. Nag-abiso ang Metro Bank sa mga customers na down ang kanilang online system pero normal ang operasyon ng kanilang ATM. Bukod po sa Metro Bank, nakaranas ng aberya ang Land Bank pero agad namang naresolba ang naturang digital disruptions. Bumagal din ang online banking ng transaksyon ng RCBC o Rizal Commercial Banking Corporation, habang may mga report na nakaranas ng kaparehong problem ang BDO, gayon din ang Maya at GCash. Ayan, Attorney Cam, ikaw ba nakapagbangko na? Hindi pa. Kaya pala nagtatry ako dahil may mga transactions tayo yung kailangan bayaran, wala pala talaga. Hindi ako alam kung may IT outage. Hindi ko alam na affected ang mga bangko. No, para po doon sa mga ka-transaction ko wala muna na po. Dos Kumpanieras. Ito yung tinatawag na force majeure. Ayan. So hindi natin inaasahan at hindi natin nakikita. Beyond our control. Ayan. Wala naman tayong panyera magic para malaman, ito pa ay magkakaroon ng problema. Kahit nga si Madam Auring at yung ibang manghuhula hindi makahula diba? Sa bolang kristal. Sige, Attorney Cam, meron pa rin tayong both good news at bad news. Eto nga, nakaamba po ang rollback at taas presyo po ng petrolyo sa susunod na linggo. Base po sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 30 sentimo hanggang 60 sentimo ang posibleng tapyas presyo sa diesel at 60 sentimo hanggang 70 sentimo naman po sa kerosene. Bad news naman po sa mga gumagamit ng gasolina dahil posibleng walang paggalaw o kung tumaas man, 20 sentimo ang itataas po kada litro ng gasolina. Kung hindi man sana kung hindi nga bababa, wag na lang sanang gumalaw yung gasolina. Tumaas. Dos Kumpanieras. Pwede ba yun? Status ko muna. Oo, mahirap ngayon hindi ka makatransact online Anyway, hanggang 7:30 po tayo ha. Magandang gabi po sa inyo at tatalakayin po natin yung mga dapat tatandaan kung bibili ng second hand na sasakyan. Ngayon, Attorney Cam, marami ang natutukso, natitempt, no? Na bumili ng second hand na sasakyan dahil marami kaliwat kanan, kada kanto ay merong mga Attorney Cam, bilihan ng second hand na sasakyan. Mora dito. Ganon. Yun yung nakikita ko dun mora dito. Hindi, mora dito. Parang mura dito. O kaya,
bili dito. Di ba? Mga gano'n na mga nakalagay doon sa mga bilihan ng mga second hand. Actually, hindi natin alam kung second hand na talaga no? Kasi nauuso po ngayon, pati na yung open deed of sale, no? At ito ba ay legal? Although natalakay na natin ito, pero bibigyang pansin ulit po natin ito. At syempre, yung mga as is, where is, warranty, yung open deed of sale, at syempre, konektado din dito yung Philippine lemon law, no? Hindi po yung just another lemon tree, kundi yung lemon law na patungkol po doon sa pagbili ng mga sasakyan, no? Na ito, Attorney Cam, palinghado, no? Or pasira-sira, bagaman at bago pa. Syempre, pag bago ang sasakyan mo, dapat within the first 5 years, wala kang dapat na major na problema. Maliban sa change oil, o kaya pagpapapalit ng filter, pagpapapalit ng baterya, ano pa ba? Normally, yun lang naman o kaya anong tawag doon, madidisconnect yung susi mo doon sa, anong tawag doon? Sa may sasakyan mo, di ba? Oo, kasi minsan, di ba, yung automatic na, di ba? Hindi na siya nakukonect. So, ipapasok lang naman yung, I don't know how they do that, i-reprogram lang naman, pero madali lang solusyonan. Pero what if, more than that, ang problema nyo? Kasi ako nakaranas sa Attorney Cam, nagdadrive ako sa SLEX. Tumirik? Hindi tumirik. Bago bago pa. Hindi tumirik. Pero kinailangan ko yung garbage bin sa sasakyan ko. Sinasahod ko kasi tumutulo ng malakas. Yung tubig. Yung tubig. Diba? Doon sa pagitan ng windshield at saka ng, yun diba yung metal ng sasakyan. Yun. Kabago-bago pa. Dos Compañeras. Ano pa bang mga major na problema? Yung sa may yung dashboard, no? Oo. Parang anong tawag nila doon? Ay, hindi ko alam. Basta yung kasi ngayon dipindot na doon, panyera, di ba? Ay, alam ko, ikaw, problema mo yan. Motherboard. Motherboard, oo. Ayan. O kaya naman yung problema mismo sa engine. Di ba? Nakabago-bago pa lang, dapat smooth, kumakalampag. O kaya may ingay yung sasakyan mo, kabago-bago pa. Ito po, maaari pong saklawin ng Philippine Lemon Law. Natatalakay natin maya-maya lamang. Dos Compañeras. Okay, so, dahil nga po ang binanggit natin ay mga dapat na tandaan. So, dun muna tayo sa mga dapat tandaan kasi napakaraming natutokso hindi muna din sa legal or tungkol sa batas, kundi mga dapat po, no, natatandaan kapag bibili tayo ng sasakyan. Tingnan po ninyo yung history ng sasakyan at yung kondisyon, especially kung ito ba ay na-involved na sa mga aksidente, baka naman ito ay binaha, diba? Kapag binaha, wag niyong bibilhin, no? Pag history ng baha, no? Mukhang delikado yun. At syempre, kailangan po ninyong kunin yung comprehensive na history ng sasakyan na bibilhin ninyo. Pwede rin po ninyong tingnan yung magawa kayo ng inspection, thorough inspection ng interior at saka ng exterior. Kasi kung halimbawa ito'y baha, Attorney Cam, may mga makikita ka dito ng sinyales. Na ito ay lumubog sa baha. May mga putik-putik pang ng tagal nang nakakabit dyan. Makatutulong din kung meron kayong pinagkakatiwalaan na mechanic, na siyang titingin nito. Kasi kapag po bibili kayo ng second-hand na sasakyan, umiiral po usually yung as is where is. Kapag as is where is, kung ano yung kondisyon ng sasakyan, ng time na binili niyo or nagne-negotiate pa lang kayo, ayun na po yun, no? Ibig sabihin, wala nang warranty na free from any defect. Maliban na lamang po kung meron po kayong kasunduan to that effect na sinasabi o magkakaroon pa ng pananagutan itong seller kung sakasakali. Pero normally wala As is where is, what you see is what you get. Yun na po yun. So kung hindi kayo nag-inspect dahil excited ka lang, oy, first car ko, finally, kasi alam mo, Attorney Cam, sa atin, unang adikain kapag ng isang tao, kapag nag-aasawa, bahay at lupa. Susunod dyan ay sasakyan. Yes. Very seldom yung nauna yung sasakyan bago bahay at lupa. So, excited tayo. Kaya dapat ay guided din para hindi po masayang ang ating, it's not really an investment. Sasakyan, hindi po investment siya. Ano lang yun, tool mo na lang yun para makapasok ka ng matiwasay sa iyong trabaho, lalo pat napakahirap mag-commute. Dos Compañeras. At syempre, yung mga legal documents, especially yung document of ownership. Yes. Yan, oo. Yung registration ng sasakyan,
no? Kasi kapag yung sasakyan mo bibilhin mo sasakyan hindi doon sa seller, red flag yan. Maliban na lang kung again, Attorney Cam, may special power of attorney. Yes. Kaya naman sa mga nakikinig ngayon, kung kayo po ay nagbabalak bumili ng second hand, kasi syempre makakamura ka, hindi mo pa kaya yung brand new at maaaring hindi mo kaya yung amortization. Di dun ka sa may second hand. Ito po yung mga bagay na dapat ninyong alamin. Ito po yung mga dapat nyong tandaan para kayo po ay guided, no? Para pag nagkaroon po ng problema, di alam niyo po ang gagawin. Lalo na kung hindi niyo po kakilala yung seller. Yes. Maganda sana, Panyera, kung kakilala mo, no? Kakilala mo at alam mo yung gamit ng sasakyan. Bahay trabaho lang, bahay trabaho. Kaya alam mo, Attorney Cam, mayroong mga nagbebenta owned ng driven ng lady drivers. So, kasi normally ang expectation kapag babae may galing mag-ingat ng sasakyan. No gender bias, pero yun po yung general impression na magaling mag-alaga ng sasakyan ng mga babae. Madamot po silang magpasingit. Charot. O kaya naman po ay talagang mabango pa. No? Mabango ang sasakyan. Alaga. Alagang-alaga. Ayan. Hindi sa pagmamayabang. Napakabango ng kotse ko kahit madumi sa labas. O kapag iba kasi talaga, Attorney Cam, lalo na pag hindi naninigarilyo, di ba? Ay may mga taon talagang ingat na ingat. Dahil syempre, napakahirap din naman mag-adhika ng ganitong mga gamit. Dos Kumpani. If you have questions po, 0919-282-6485. Gayon din sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube at sa ating DZRH, Attorney Cam. Sa ating digital platforms, live po kami sa DZRH News, DZRH News Television at sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Huwag kalimutan follow and share ang page po namin, ha? At syempre, babatiin natin yung ating mga tagapakinig sa ating pagbabalik. Pero meron po tayong malakas promo pa din. Ang tanong, Attorney Cam. Para sa mga gusto pong sumali yes or sa no lang yan. Oo, malakas promo. 500 pesos po. Sagutin ang katanungan. Teka, nawawala. Yes or no? Yes or no? Ito na. Valid ba ang open deed of sale? Kayo ba ay gumawa nito? Yes or no lang? Yes, ipadala po bilang private message sa DZRH Dos Compañeras Facebook page, no? Kasama po ang inyong full name at yung GCash number at yung address. Although, paalala lang po tawag doon. Manghihingi na lang po kami ng dispensa kung medyo matagal pong, kung hindi pa kasi ma-resolve kaagad itong IT outage, ay baka po, kung sakasakaling alatin tayo, ay baka hindi makapag-transfer bukas or sa Sunday. But as soon as pwede na po, we will transfer your price. Dos Kumpani. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. RH. The President's Agenda, ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, the DZRH Special Coverage. Makalipas po ang 2 taong paninilbihan ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, ginulat nito ang publiko nang bigla itong bumaba sa kanyang pwesto sa gabinete. Kasamang naiwan sa nilisan niyang departamento ang iba't ibang krisis sa edukasyon na siyang kakaharapin ng bagong talagang DepEd Secretary na si Senator Sonny Angara. Ang mga hamon para sa bagong Education Secretary, alamin sa DZRH SONA 2024 Special Report ni Alia Ikatlong. Pinakamalaking balitang pumutok sa sektor ng edukasyon sa bansa, ang pagpapalit ng liderato sa Department of Education. Ikinagulat ng lahat ang biglang pagbitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim nito sa hindi na ipinaliwanag na dahilan. 19/20/24, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education. Bago niya iwan ang departamento, inilunsad ni Vice President Sara ang matatag curriculum
kung saan layong mapabuti ang school curriculum ng bansa at matugunan ang mga natukoy na problema sa K-12, gaya na lamang ng congested at misaligned learning competencies. Sa ilalim nito ay babawasan ang mga learning competencies at ibinaba na rin sa 5 mula sa dating 7 ang subjects ng mga estudyante sa grade 1. Bukod dito, naaprubahan din ang pagbabalik sa dating school calendar na magsisimula na ngayong bago matapos ang Hunyo. Resulta ito ng pagkalampag at panawagan ng iba't ibang grupo at mga opisyal ng gobyerno dahil apektado na ng matinding init ang pag-aaral ng mga estudyante. Isa pa sa magandang iniwan ng dating kalihim ang pag-alis sa administrative task ng mga guro upang makatutok sa pagtuturo. Ngunit sa kabila ng mga ito, may mga kakaharapin pa ring hamon ang bagong liderato ng DepEd sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara upang masiguro ang paghahatid ng dekalidad na edukasyon sa mga kabataang Pilipino. Kabilang narito ang muling pangungulelat ng Pilipinas sa international scores sa Math, Science, Reading at Creative Writing sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa resulta ng Math, Reading at Science, huli sa listahan ng Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia at tanging Cambodia lang ang naungusan nito. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, ang resultang ito ay manifestation ng tunay na kalagayan at hindi pwedeng ihiwalay sa tunay na sitwasyon ng edukasyon sa Pilipinas. Baba, no, nung ating halimbawa allocation ng budget, no? Pababa ito kumpara doon sa need ng ating system, no? Yung classroom natin, tignan na lamang natin, nagsisiksikan yung mga bata, no? Hindi maayos yung ventilation, mainit pag tag-araw, no? Bumabaha pag tagulan, no? At marami pa, no? Ang pinakamalaking factor yung mga teacher po natin, no? Overwork ang teacher natin, underpaid. Sa usaping sahod naman, napatuloy na ipinaglalaban ng mga guro. Suportado ni Angara ang pagtataas ng sahod dahil malaking tulong umano ito upang maging inspired ang mga teacher sa pagtuturo. Kumpiyansa na sa bago matapos ang administrasyon ni Pangulong Marcos, maka within the next 1 to 3 years or magkakaroon ng pagtaas ng sweldo ng ating mga teachers dahil pinag-aaralan na yan ng ating mga economic managers. Bukod rito, inisa-isa rin ni Angara ang marching orders ng Pangulo na sisikapin umano niyang tugunan. Kalidad ng ating edukasyon, improve natin. Tapos ang resulta ng mga exams, yan ay pakitain yan ay resulta ng ating kalidad. So definitely, dapat ma-improve yon. Pangalawa, yung alagaan ng ating mga guro, sabi niya, ensure natin na nakakonsentrate sila din sa pagtuturo. Bagamat may pag-usad na sa sektor ng edukasyon sa bansa, marami pa ring hamon na dapat kaharapin ang administrasyon upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Para sa SONA 2024, ito si Alia Ikatlo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The President's Agenda, ang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, the DZRH Special Coverage. Dos Compañeras. Nagbabalik naman po tayo sa programang Dos Compañeras para sa talakayang legal patungkol sa yung mga dapat na tandaan. Actually, mixed na ito. Hindi na lang legal or base sa nasa batas. Ano? Ito ay mga ano na lang, practical tips, no? Kung bibili po tayo ng sasakyan. May kakilala attorney Cam, nagmadali siyang bumili ng sasakyan. Ay, second hand. Surplus na nga yata yun wala, isang linggo pa lang pabalik-balik na sa sa pabalik-balik na sa talyer, kaya malaking problema sa halip na nakatipid kasi ngayon attorney Cam, mura na lang ang down payment. Ang nagiging problema lang ngayon
maraming daming na-foreclose ng bangko dahil hindi nakakabayad ng ng amortization, no? Kasi yung amortization, pag ang problema dito sa maliit na down payment, malaki na yung monthly, no? Tapos kung mahaba-haba ring bayarin kasi usually 3 hanggang 5 taon ang pag-a-amortize. Kaya ang importante dito ay napaplano nyo ahead ang inyong finances. Alam nyo yung sources ng income ninyo, alam nyo yung regular na expenses ninyo, at nakakaset aside kayo na para naman hindi po hindi masasayang ang inyong ibinayad doon sa down payment doon sa bangko. Take note po ito po ay walang reimbursement or refund kapag nakuha ng bangko yung inyong sasakyan. Dos Compañeras. May kakilala din ako panyera bumili din siya ng second hand. Ito nga wala pang 2 weeks. 2 beses din tumirik. Yun ang problema, Attorney Cam. Kaya dapat talaga inaalam po muna. Sabi nga ni sino ba yung nagsabi? Kapag pibili daw ng sasakyan, parang hahanap ka ng boyfriend or girlfriend or mapapangasawa. Oy, nalink pa talaga yan. Sige nga, bakit? Ito, mayroon dapat si Lavinia Tamina, sabi niya, parang kumikilatis din ng taong papakasalan ang pagbili ng sasakyan kung legit single ba siya o walang sabit. Tama naman, Attorney Cam, di ba? Dos Compañeras. Ayan. So, binanggit na po natin, wala pong yung mga warranties na nai-enjoy ng kapag ito ay tayo ay bumibili ng brand new. Kapag second hand tayo bumibili, yung mga warranties doon na hindi ka pareho nang bumibili tayo ng brand new. Dahil kung ano lang po ang naging stipulation or kasunduan ninyo, kung napagkasunduan nyo lang na may warranty, maliban na lamang sa isang bagay na yung nagbebenta sa inyo, yun ang may-ari. Kung hindi man siya, meron siyang kapangyarihan na maibenta ito. Other than that, depende na po sa inyong usapan kung may warranty pang iba. Dos Compañeras. Ayan. So, binanggit na natin yung pagmamay-ari. So, dapat ay tinitingnan po ninyo yung legal na dokumento, yung ownership, no? Dahil baka mamaya, iba yung may-ari. Yun pala, ikarna, Attorney Cam, no? Agaw motor, agaw kotse gang, diba? Tapos, ibinenta sa inyo. Pagkatapos flag pala yun, natambangan pa kayo ng highway patrol group o nahuli kayo habang nagda-drive, no? Syempre, nasa inyo ang possession ng sasakyan. Na ito, carnapping or maari ding pasok kayo, sabihin niyo, may deed of sale po ako, pasok naman kayo doon sa violation ng anti-fencing law. Di malaking problema pa din, di ba? Kasi krimen po ito. Tsaka hindi lang yun, panyera, papaano naman kung halimbawa, yung binenta sa inyo spendence. Yes, di ba, panyera, nandun pa nakasangla pala. litigation. Merong kaso na pending, no? Malaking problema po sa inyo. Basta tignan niyo pong maigi kung sobrang baba nung value nung binibenta sa inyo, malamang merong tinatago yan. May diferensya yan. Lalo na kung bago-bago pa, Attorney Cam, lumalabas, ano lang to, anong tawag doon, anong tawag doon? Model. Model, diba? So, importante po yun. So, other than yung issue po ng ownership at documentation, kasi yung ORCR dapat nakikita nyo din, okay? Yung mechanical inspection, dapat ay by a qualified mechanic. Iti-test drive po ninyo. Tapos pay attention doon sa engine, sa transmission, suspension, brakes, and other components para po ma-assess ninyo yung overall performance ng sasakyan. Kung yan may nagva-vibrate or kumakalabog ang tawag doon, ang manibela, may problema po yan. No? Ang makina. O kaya pag start mo pa lang, sobrang ingay na, akala mo akala mo naka-on ang inyong generator. Diba, may problema. May problema yan. O kaya naman, napakainit ng buga. Although yung kasing yung sa aircon, mas madali-dali yung solusyonan yun, Attorney Cam. So, yun. Marami po ang nagugoyo kasi hindi masyadong nagpipay ng attention sa ganito. Dos Compañeras. Tingnan nyo din yung mileage and usage. Yung kilometer, no? So, although yung iba, Attorney Cam, tinatamper, di ba? Dapat yung marunong ang titingin, no? Pero ikaw, syempre, maganda rin yung feel ng pagdadrive. At syempre, tingnan po ninyo, baka naman
nakalagay dun ay 10,000 pa lang, yung pala ay naka 100,000 na pala. Kasi tinamper. Oo, kasi ginagamit pa lang pang yung mga Grab and Uber, mga ganon. Oo, diba? So napakahalaga yun, pati yung test drive. At syempre, yung price comparison and market value, magtitingin din po kayo. Kasi yung iba, talagang sa Bisaya pa patuyang na lang o makapagpresyo na lang na hindi tinitingnan yung realistic na pricing. So maganda rin po na tingnan ninyo. At syempre, kapag ka po na-assess ninyo ng husto yung sasakyan, meron kayong mga negotiation points, no? Diba? Uy, may gas-gas po pala ito, dapat papagawa ko pa. May dent po pala ito. Kapag ka may dent, mga ganyan, baka na-involve na sa aksidente, diba? Dos Compañeras. Lalo na siguro, Panyera, doon sa mga bumibili ng mga buy and sell, yes. diba? Doon sa mga ganung business, diba? So, usually yung mga nasa buy and sell, no? Naka-open deed of sale. Yan, totoo yan. At malaking problema po yan. Pero tapusin lang muna natin itong, i-consider din po ninyo yung future maintenance and repair cost. Diyan na pumapasok yung binabanggit ni Attorney Cam earlier na, 2 weeks pa lang, nakadalawang pasok na sa kasa, not kasa, nakadalawang tirik na. Oo. Kaya nga po pala, no, kapag po tinignan ninyo yung record ng sasakyan, makikita nyo kasi kung kasa maintained o hindi. Yes. Na kung anong na-perform na mga preventive maintenance service doon sa sasakyan, nagre-reflect po yan doon. No? So matitingnan nyo kung kasa maintained o kung ito ay tinamper na ng kung sino-sino nang nag-experiment, nagbutingting sa sasakyan at hindi natin alam kung talagang marunong o talagang maalam yung gumawa nito. Dos Compañeras. Saka yung mga insurance din, Attorney Cam. No? Yes, importante din yan. Ang hirap kapag walang insurance. At saka syempre, titingnan po ninyo ano yung pangangailangan ninyo. No? Kasi kung halimbawa malaking pamilya kayo, no, syempre dapat malaki-laking sasakyan. Kung ikaw lang naman papasok ka, pero depende pa rin, Attorney Cam, baka naman kayo ay umaakit ng bundok, so kailangan nyo ng malaki-laking sasakyan at hindi makasalungan yung sasakyan ninyo, mahihirapan kayo kung iiwan nyo yung sasakyan doon sa patag para maglalakad kayo ng ilang kilometro papunta sa bukid, mahirap po yun. So, depende po sa inyong pangangailangan. Dos Compañeras. So again, napakahalaga po nitong mga considerations na ito na dapat ay tinitingnan ninyo. Tsaka napakahalaga na, Attorney Cam, yung maintenance and repair cost kasi baka mamaya dyan, pa-repair kayo ng pa-repair, no? Mas marami pang ginastos, napakalaki na ng gastos nyo sa repair and maintenance, no? Kasi kailangan from time to time ipa-repair ninyo malaking sakit ng ulo. Sa halip na komportable ang inyong buhay, lalo pang nadagdagan ang inyong sakit ng ulo. Now, we go to open deed of sale. Yan. Bakit nga ba? Legal ba o hindi ang open deed of sale? The answer is, illegal po ito. Hindi po ninyo magagamit itong open deed of sale kasi nga illegal, no? Unang-una, maaari pong magkaroon ng pananagutan yung seller, pati na din yung buyer, at pati na din yung tao or abogado na nagnotaryo nito. In which case, I don't think na totoong abogado kung ito man ay nanotaryuhan. Yes. Alam mo kasi, Panyera, yung open deed of sale, akala ng mga seller yung nagbebenta, sila po ay makakabenta ng mas mabilis kasi nga naman wala pong mga detalye kung sino yung buyer. Pero yung seller, nandun yung detalye niya andun pa yung ID, may pirma pa. Ang problema kasi po dito, kapag halimbawa ikaw seller, no, dahil ginawa mo ito, pinayagan mo ito, kapag nagkaroon ng problema na involved sa mga aksidente ang nasabing sasakyan at sa iyo nakapangalan, yun lang, malas-malas ka dyan. Yun po kasing sa open deed of sale, nandun yung katulad ng binanggit ni Attorney Cam, nandun ang detalye ng seller. Walang detalye ng buyer. Bakit? Kasi gustong palalabasin na second hand, direct from the owner. No, bagaman at kung sino-sino na ang pinaglipatan nito. Ang problema po niyan, hindi talaga siya, hindi legal ang inyong dokumento. Pangalawa, kung ikaw ang buyer, malaking problema mo ito. Say for example, binili mo ito last month. What if na-involve sa hit and run ang sasakyan? No? So, ikaw ang nahuli ng driver ay halimbawa, dumaan ka, flagged, o kaya ay naka-alerto yung plate number na ito. Pinara ka ngayon ng Highway Patrol Group. Ito yung naka-hit and run. Ikaw ang driver, no? Syempre, ikaw ang tutugisin or deposas ka. Baka yun ang ending. Dos Compañeras. What if ito ay stolen? Ito na yung binanggit natin kanina. Paano kung ito ay nakaw, no?
So again, naka-alerto, inalerto sa Highway Patrol Group o sa PNP. Rina Second, dinadrive mo, nakaw ito. Ikaw ang mananagot, di ba? Yun yung problema. Another thing, no? Halimbawa, merong hindi ka, kung sakasakali, na hindi naman siya involved sa ganong, kung ano mang problema yung ganong problema in the past, pero binili mo sa open deed of sale, hindi pa nakapangalan sa'yo, no? Paano kung bigla itong nakawin o karnapin? O paano ka magre-report ngayon? Wala kang malinaw na dokumento na ikaw nga ang may-ari, di ba? Kasi open deed of sale. Yun ang problema mo. Dos Kumpanya. Sa panig naman ng seller, nakapangalan pa sa iyo yung property, nakapangalan pa sa iyo yung sasakyan. Sige, paliwanag mo nga, Attorney Cam, ano ang pwedeng mangyari kapag nagkaroon ng aksidente tapos nakapatay o nakapangalan pa sa iyo. Kung halimbawa po yung sasakyan na yon, sabihin natin sedan o man SUV o kahit ano pa man yan, motor, damage to property, nakabangga, nakasira ng mga ari-arian. Or worse, nakapatay. Pag civil damages po, kung sino po ang may-ari, pasensyahan po. Kung sino po nakarehistro doon, kayo po ang babalikan. Kasi natatandaan niyo po ba Attorney Cam, natatandaan mo pa yung beauty queen na nawawala? Sa Batangas? Yes, na ang tagal-tagal hinanap. Ang tagal-tagal, oo. Tapos nakita doon daw sa sasakyan na may sasakyan na involved dito, di ba? May sasakyan pero hindi nakarehistro. Hinahanap nila kasi hindi pa nalilipat kay kung hindi nila alam kung sino ang current na owner, pero ang trinitrace nila ngayon, yung original na may-ari. Imagine mo, kung na-involve sa mga ganyang problema, yung sasakyan mo, di ba? Dati mo sasakyan, di ba? What if, sige na lang, walang ganitong involvement, walang krimen. What if, ikaw, seller, naibenta mo na through open deed of sale. What if itong buyer, syempre wala pang detalye, ng buyer, nakapangalan pa sa'yo, salbahe sa daan, Grabe ang violation sa traffic, sa batas trapiko. Di ang laking problema mo. Sa halip na ma-enjoy mo yung 10 years na lisensya, ay malaking problema mo. Plus, yung mga bayarin, sa'yo pa rin nakarehistro yan, Diba? Sa'yo ipapadala, paano ngayon, unang-una, hindi naman nire-recognize yung deed of sale mo dahil illegal, di ba? Dos Kumpanieras. So ikaw pa rin ang magbabayad. Plus of course, ang pinakamatindi dito, yung binanggit ni Attorney Cam na nakadamage o kaya nakapatay. Ikaw ang kakatukin, ikaw ang pupusasan, bago pa yan, bago ka pa makalabas, sabihin mo, malulusutan ko naman yan. Gugustuhin mo bang dumaan ka sa ganung problema? Sa ganung proseso. Oo nga't maaaring mapakita mo na meron kayong bentahan. Pero the hassle, yung hassle lang tsaka yung kaba. At yung gasto. Di ba? Kagastos ka, kahahanap ka ng abogado para patunayan ang mga ito. Mag-handle, take note, ikaw yung nakalagay doon. People of the Philippines versus. Di ba? Sakit sa ulo, sakit sa bangs. Dos Kumpanieras. Ayan, dakuan natin yung ibang mga questions. Ito yung question. Yun tungkol sa Attorney Cam, yung question here is yung SPA notarized, accepted in the Philippines, notarized abroad. Oo naman, basta ito po ay duly authenticated o yung tinatawag nating apostilled o kung hindi pa available or hindi sa signatory sa Apostille Convention yung bansa kung nasaan kayo or kung saan ninyo in-execute ang inyong special power of attorney, yun yung tinatawag natin ni red ribbon o kaya pinapa-consolarize. So yes, basta yung special power of attorney ay apostilled or red ribbon. Yan. Eto, may question ito. Kami po ay bumili sa second-hand car dealer. After 1 year, nalaman namin na binenta rin po sa iba. Sino po ang mas may karapatan sa amin? Dalawa po kami ng buyer. Ito. Double sale. Double sale pa rin sa personal property. Di ba pag double sale po, pinag-usapan natin, ang owner po, yung mayroong possessor in good faith, siya po ang mas may karapatan. Kasi saan ka kukuha, sinong matinong tao ang magbabayad, pero hindi niya makukuha yung kanyang binayaran, di ba? Kapag personal property, andali po nitong turnover, movable po ito. Ibig sabihin, pwede itong dalhin. Diba? Kaya kaliwaan lagi. Sigurista po tayo. Hindi po masama maging sigurista, ha? Basta patas tayo lagi. Wala pong masamang maging sigurista. In fact, bahagi po ng
isang indikasyon ng pag-exercise ninyo ng due diligence, yung pagiging sigarista ninyo. Dos Compañeras. So, panyera, possessor in good faith. Possessor in good faith. Okay. Pag maingat ang driver o seller, tiyak, iingatan niya yung sasakyan. Yung hindi niya pinapadrive kahit kanino, bale po, hindi laspag. Ay, totoo yan, Attorney Cam. Kaya nga po, maganda nakakilala niyo yung seller. Okay. Sabi ni, ano yung inaagrihan mo, Gael Enriquez. Magandang gabi po. Batiin nga muna natin sila before we pause for commercial, Attorney Cam. Si Sandy Dohilio, magandang gabi. Ano daw yung computer glitch? Lorena Castillo, magandang gabi sa'yo. Hindi, ano ba yung basa ko? Lorena Castaneto. Tama ba ako? Ang labo ng mata ko. Larry Tago, magandang gabi sa inyo. Etong si Raymond Dosa at Lavinia Tamina, magandang gabi po sa inyo. May rin ako, technical glitch din ako, panyera. Bakit? Hindi mo ma-open? Hindi ko ma-open. Marlinda Abolencia, Sandy Tomo, magandang gabi sa iyo. Kenneth Arevalo, Gael Enriquez, at syempre Racy Lobo Simona. Batas na po ba kapag wala kang parking lot, hindi ka pwede mo binili ng sasakyan? Actually, hindi pa ito batas. Wala pa, ayan. Marites Liado, magandang gabi. Sabi ni Kenneth, magsama ng mekaniko kung second-hand na car ang bibilhin para ma-check ang makina at ipa-check na din ang record sa LTO. This is a good suggestion, Attorney Kang. Siyempre, yung mga IDs, tingnan nyo din. Dapat yung owner sa ORCR at saka yung owner na yung nagbebenta sa'yo ay isa lang. Yan. Jerry Sumagaysay, magandang gabi. Florence Regalo ng Pila, Laguna. Princess Calvin M, happy weekend! Sabi niya, keep safe. Ayan. Ivy Gutierrez, Archie Valencia, magandang gabi ng Zamboanga, and Ligaya Supan. Itong si Jason Abulencia ay napaka-witty. Sabi niya, after 2 weeks, 2 Mirik. TWO. Sabi ni Gael, ay instead na makatipid ay napamahal pa. Ang sagot ng Jason Abulencia, okay lang sana kung mapamahal kay Crush. Makahugot ka pa talaga. Myrna de la Cruz, magandang gabi sa'yo. Siya daw ay senior, lakad lang. Okay, magandang exercise naman ng paglalakad. Siyempre, Rico Bagisi, Racy Simona, at eto si Charo Abraham, magandang gabi. Gael Enriquez, Myrna de la Cruz, Ma'am Grace Recta, at ito pa, maraming iba pa. Eds Maglakas, Roxanne Costa, Lane Lewis, at Eduardo Narvaez. Magandang gabi. Fiesta Martorial at Calma Nord, Rudy Valpalma, at si Violeta Montecalvo Zambrano, Mami Belen Rivera, at maraming iba pa. Kasi si Attorney Cam, may glitch din po siya Yung kanyang phone mo, naghang. Ikaw, naghang din ba? Kailangan ng palitan. Dos Compañeras. Anyway, yung ating DZRH Malakas promo. Question, Attorney Cam? Para sa ating DZRH Malakas promo, sagutin ang katanungan true or false. Ayan. Yes or no? Yes or no pala. Pwede ba o valid ba ang open deed of sale? Yes, private message po sa DZRH Dos Compañeras with your full name, your GCash number, at kung nasaan po kayo, at isang mananalo na 500 pesos tonight. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin yung tungkol doon sa pagbili ng second-hand na mga sasakyan. Particular po tayo sa mga second-hand na sasakyan. Kasi pagkaibang yung kasing mga second-hand na items, Attorney Cam, na hindi sasakyan, na walang registration, although may mga relevant din yun, pero ito kasi mas malaki ang value, yung mga relevant na, yung mga sasakyan na second hand. Dos Compañeras. Magandang gabi, Hilario Enriquez. May question ba tayo before we pause for commercial? Wala pa naman, panyera. Talakayin po natin yung lemon law. Pero itong lemon law, Attorney Cam, ay sinasaklaw lamang yung mga brand new na mga sasakyan. Pero marami po kasi ang mga lumalabas ngayon na mga may depekto. Natatandaan ko, Attorney Cam, yung way back. Meron akong pick-up truck, no? Kapag tapos, mga 2 weeks after, siguro less than a month, may message sa akin na ibalik ko daw sa kasa. No? Magandang gabi muna sa'yo, Sheren Cabanlit. Kasi pero ito naman, lang, minimal, kasi meron lang hindi maayos ang paglalak noong
yung tawag doon, yung upuan sa likuran. Okay. No? So, hindi naman siya ganun ka-delikado. No? Pero ibinalik, tapos inayos naman nila. So, pero, ito ay maliit na bagay kumpara doon sa totoong issue ay safety. No? Kasi yun po ang sinasaklaw na tong Philippine Lemon Law na nag-a-apply sa mga brand new vehicles na meron pong depekto, no? Straight out of the showroom or ng dealership, no? Dealership floor. So, kapag ka po may depekto ang inyong sasakyan at kailangan po itong, at dumadaan kasi dapat at least mga 4 na repairs, no? Doon sa dealer o kaya doon sa kasa ng inyo, kung saan ninyo binili ang inyong sasakyan. Now, binibigyan po kayo, no? Meron pong, kumbaga, ay saklaw po ito ng Lemon Law kung within, kumbaga, ay 12 months, maiksi lang attorney kami, no? 12 months o kaya ay 20 kilometers ng total na distance na to travel, whichever comes first. So, within that period, hanggang 4 na pagpaparepair or kung sakasakali na hindi at hindi talaga marisolba, no, yung problema, pupunta po kayo sa DTI at meron po kayong karapatan na either papalitan yung sasakyan o kaya naman ay mag-seek kayo ng refund or reimbursement. Isusoli na lang ninyo. O sa'yo niyan, ayoko na, bigay mo nila sa akin yung pera ko. Bakit nga naman papayag ka na repair lang samantalang nagbabayad ka ng tama doon sa sasakyan, di ba? Kumpanieras. Hindi lang yung panyera, no? Doon din sa mga mahilig na mag-modify ng mga sasakyan, di ba? No? Yung mahilig... So paalala po, yan. Oh. Makinig kay Attorney Cam. Yung mga mahilig mag-modify na hindi naman po, of course, pinapayagan ng mga distributor or manufacturer. Kapag halimbawang meron pong problema, nagkaroon ng problema sa sasakyan, so hindi na po siya cover ng Lemon Law. Kaya wag kayo magkakaroon ng, wag kayo mag-alter. No? Wag yung bubuting-tingin. Kasi may mga iba gusto nila yung mga parang de-dress up nila, tapos pati yung mga yung mga kung ano-ano pang mga gulong, pampapogi. Pampapogi. Tsaka, kaya yung palalak. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapalakas. Hindi, yung pinapataas, di ba? Yung mas malaking gulong. Yung rim. Tama ba ako? Nakakita ko panyera na-amaze ako panyera. Kapag siya ay magpa-park, bababa yung sasakyan. Tapos kapag aandar na, biglang aangat. Nagulat talaga ako na may ganung modification pala, panyera. Pero kumusta naman ang speed? Ano? Kasi ilang mo issue din kasi yung speed. Parang na-affect yung speed niya kapag kaganon na-alter. No? Pero kapag ka po nagkaroon kayo ng mga alterations sa sasakyan ninyo at within the warranty period pa, you could lose the warranty. No? Because ang condition po kasi, dapat hindi nyo gagalawin. Kasi para mapatunayan ninyo na ito nga ay factory defect. For all you know, itong depekto na ito ay dahil sa pagkakalikot-kalikot ninyo sa sasakyan ninyo, hindi po ba? Kaya hindi muna pakikialaman habang pasok pa doon sa warranty period. Dos Kumpanieras. No, kasi sinasabi po dito, within 12 months or within yung 20 kilometer mileage, no, pwede po ninyo itong i-exercise. Kaya lang kasi, Attorney Cam, meron kasing provision doon sa ating Consumer Act na hanggang 2 taon. So kung ako si customer, kung ako ang bibili, ay avail ko kasi ang prescription nun ay hanggang 2 taon. 'Di ba? Maganda din kasi para at least mas mahaba-haba yung protection mo kapag ganito. Kaya lang alerto po kayo kapag may nakita, naramdaman na kaagad kayo bago ang sasakyan nyo. Pag may naramdaman na agad kayo, okay lang maging praning minsan, parang kagaya nung tinalakay natin tungkol doon sa mga seafarers, no? Nakakatulong din po ito kasi kagaya nung nangyari, Attorney Cam, sa Mazda, no? Mazda Philippines, diyan po sa Quezon Avenue, na noong ilang linggo pa lang yung kanyang sasakyan bago Mazda C6 ba yun? CX6 or C6 ang tawag, no? Nakaramdam na siya ng depekto, ng problema. So, ibinalik niya. So, nakailang paulit-ulit siya. Kaya lang, hindi pa din nare-resolve. Lumagpas na yung 3 taon, Attorney Cam. Umabot na ng 3 taon, wala pa rin nare-resolve. Pero meron siyang na-file na complaint. Ang ginawa niya, nagsampa siya ng kaso. No? Idinaan niya doon sa hindi dito sa Lemon Law, kundi idinaan niya doon sa Consumer Act. Sabi ng Mazda, tapos na po yung period Tsaka dinala namin yan, inanuhan na namin yan, tiniyak namin na naaasikaso. Pero mali ang tawag doon, hindi kasi nare-resolve yung problema, nag-iingay pa din yung sasakyan niya. Sabi ng Mazda,
at lagpas na, nag-prescribe na yung karapatan mo. Pero ang sabi ng korte, bagaman at lumagpas na nga yung period nito, pero the fact na inireport ito within the period, no, na hindi pa, kumbaga, covered pa ng warranty, ibig sabihin, hindi nyo talaga inaksyonan, or kung inaksyonan, hindi talaga ninyo naayos. And therefore, it should not be taken against dito sa buyer. Ayan. Dos Compañeras. Kaya again, no, it helps na kayo din medyo reklamador kapag may mga ganyan. Kasi karapatan po ninyo ito bilang consumer. No? Bumibili kayo, magbabayad kayo ng tama, dapat lang makakuha kayo ng tamang item na yung dekalidad. Ayan. Ano ba ang pwedeng ikaso sa blank kung kasi po bago pa lang ang sasakyan, binili namin, pasira-sira na, halos 2 months na po, pero hindi pa nila nagagawa. Kesyo daw po, wala pong piyesa. Ay, by the way, sa Lemon Law, meron po kayong karapatan na habang nire-repair nila, may karapatan po kayo either i-provide kayo ng sasakyan, no, kapalit doon sa sasakyan ninyo temporarily, no, o kaya ay bigyan kayo ng allowance, no, pang pamasahin nyo sa kada araw. So karapatan po ninyo yan na i-demand. Ayan. Dos Compañeras. Pero naubos na po ang ating oras. Magandang gabi sa iyo, Michael Bay, Hilario Enriquez, at sino pa ba yung maraming iba pa na nanunood sa atin. Thank you very much, Tita Ami Miraflor Garcia. Para sa ating DZRH Malakas Promo Question, Attorney Cam. Para sa ating DZRH question ngayong gabi, ito na po, yes or no, valid ba ang open deed of sale? Yes, the answer is, syempre hindi. No. So, yung mga sumagot dyan mga sumagot dyan ng yes, mali po kayo. So, again, no, wag po kayong papayag na kayo ay kukuha ng open deed of sale. Congratulations sa iyo, hindi pa, Attorney Cam. Okay. Wait lang. Ayan, pupilin pa. Hindi ka muna dyan, Panyera. Ayan, batiin ko muna. Bumati ka muna. Ayan, mabatiin ko muna. Siyempre, magandang gabi po sa mga nakikinig sa atin, sa mga taga Candelaria, Quezon. At batiin ko lang po congratulations kay Sir Leo Bungaling sa kanyang soft opening po ng kanyang branch, no? Diyan po ng business na sa may Candelaria, Quezon. Ayan. Sa mga nanonood din sa atin, kay Nanay Jovita, magandang gabi po. At ganun din po, magandang gabi kina, ayan, Maricor Angeles and Jason, Racy Simona, Amelia Garcia, Mirna de la Cruz, at ganun din po sa mga nakatutok sa ating DZRH, of course, Facebook Live. Gina Linduga, nakikinig po ako, radio at Facebook. Thank you. Ligaya Supan and Jerry Cornista, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. And congratulations sa iyo. Okay? Lagi niyang mini-message ito. Congratulations sa sagot niya. Syempre, hindi daw. So, sabi niya ganon. Congratulations sa iyo. Saglit lang. Nawala na naman. Meron tayong technical glitch. IT glitch talaga. Pati dito sa telepono ko. Congratulations sa iyo. Ang answer niya, I know. At congratulations sa iyo. Bakit naman? Congratulations sa iyo, Ebon B. Itik. Congratulations. Nanalo ka ng 500 pesos. At ang tabayan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama po ninyo ngayong gabi ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos Compañeras.